Hi, Sir Carl. Ako po si Rufi. Dito na ako ngayon nakatira sa Tagaytay kasama ang aking mga anak at mga apo. Pero ipinanganak at lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Camarines. Isang lugar na simple, ngunit puno ng mga alaala ng aking masayang kabataan. Ulila na ako sa mga magulang, magmula pa noong 8 taong gulang pa lamang ako. Ang aking mga magulang ay pumanaw sa isang aksidente sa daan habang kami ay bumabiyahe ng gabi mula sa isang kasalan ng kamag-anak sa side ni Papa. Kaya naman, labis akong nagluksa, lalo at mag-isa nila akong anak at wala rin akong mga tiyuhin o tiyahin. Sa kabutihang palad, dahil noong nalaman ng aking lola ang nangyari, ay agad itong nagpunta sa amin at siya na ang nagpalaki at nag-alaga sa akin. Ang kwentong aking ibabahagi ay tungkol sa dalaga na aking nasagip at kung papaano ko nalaman ang kanyang pagkatao at hindi rin naglaon ay naging parte na siya ng aking buhay. Noong mawala nga ang aking mga magulang ay si Lola Talia na ang aking naging gabay at tagapagtanggol sa lahat ng oras, lalo na sa eskwelahan kapag binubuli ako ng aking mga kaklase. Ang kanyang mabuting puso at malawak na kaalaman sa buhay bukid ang naging gabay ko sa aking paglaki. Tuwing umaga, kasama ko si Lola sa aming sakahan. Itinuturo niya sa akin ang tamang paraan ng pagsasaka, mula sa tamang pagtatanim hanggang sa wastong paraan ng pag-aalaga ng mga hayop. Nang pumanaw si Lola Talia, iniwan niya sa akin ang munting sakahan na siyang aming naging kabuhayan. Noong simula ay tila nawalan ako ng pag-asa kung papaano ko itutuloy ang aking buhay na mag-isa. Isang linggo rin akong nagmukmuk sa bahay na umiiyak dahil sa pangungulila kay Lola, hanggang sa naisip ko ang mga habilin sa akin ni Lola. Kaya niya raw ako tinuturuan ng mga bagay-bagay tungkol sa pagtatanim at sa buhay para magawa kong tumayo mag-isa kahit pa mawala man siya. Kaya naman doon ako humugot ng inspirasyon upang ipagpatuloy ang aking buhay. Sa paglipas ng panahon, ang aking sakahan ay unti-unting lumago at naging maunlad. Sa pamamagitan ng sipag at tiyaga, nakamit ko ang tagumpay sa pagsasaka. Dumami ang aking ani at mga alagang hayop na nagbibigay sa akin ng karangalan at pagkilala sa aming bayan. Ang aking pangalan ay naging kilala bilang isang masipag at mapagkakatiwalaang magsasaka. Sa bawat tagumpay na aking nakakamit, lalo kong nararamdaman ang kahalagahan ng mga aral ni Lola. Isang gabi, habang bilog ang buwan, pauwi pa lang ako noon galing sa aking bukid. Napansin ko ang kakaibang liwanag ng buwan at katahimikan ng paligid. Ngunit may naramdaman akong kakaibang pakiramdam na tila ba may nagmamasid sa akin. Sa aking daraanan, isang kakaibang tanawin ang aking nakita. Isang babaeng hubad at sugatan ang nakaharang sa aking daraanan at humihingi ito sa akin ng tulong. Tila ba naghihingalo na ito at halos hindi na nga makatingala para tignan ako ng diretsyo. Kung sino ka man, tulungan mo ako. Pakiusap. Pagmamakaawa pa nito at nakita ko pa kung paano umagos ang luha nito na pumatak sa lupa. Labis ang naramdaman kong awa sa babae. Natigilan ako at hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Unang-una, natatakot ako. Baka isa itong pugante na pinaghahanap ng batas o di kaya bihag ng mga rebelde at nakatakas lamang. Siguradong kapag tinulungan ko siya ay damay na ako sa lahat ng kanyang problema. Kung kailan naman tahimik at masaya na ang aking buhay, saka naman magkakaroon ng ganoong gusot. Gusto ko siyang talikuran at umasa na may iba pang makakakita sa kanya na tutulong.
Pero hindi ganoon ang naituro sa akin ni Lola. Palagi niyang sinasabi na kung meron akong maitutulong sa iba, kahit maliit na bagay ay tumulong raw ako. Dahil hindi natin alam na ang maliit na tulong na iyon ay iyon din pala ang ikaliligtas ng buhay ng taong iyon. Kaya naman pinaglabanan ko na lang ang aking pag-aalala. Hinubad ko ang suot kong jacket at iyon ang ginamit kong pambalot sa dalaga. Nahihirapan kasi akong tumingin ng diretso sa kanya kung ganoon ang itsura niya na walang kahit anong saplot. Habang inaalalayan ko siya, ay nakita ko ang takot sa kanyang mukha. Dinala ko siya sa aking kubo upang bigyan ng tulong. Kumapit ka lang, miss. Gagamutin kita pagdating sa kubo ko. Ano bang nangyari sa'yo? Na-rape ka ba? O napagdiskitahan ka ng masasamang loob? Mahinang sabi ko pa rito. Kitang-kita ko ang napakaraming dugo na tumatagas mula sa kanyang sugat. Sa bawat pagpatak ng dugo mula sa kanyang mga sugat, ay nakakaramdam ako ng kaba at takot na baka huli na ako at hindi ko na siya mailigtas pa. Sa kabila ng aking nervyos, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang magamot siya. Nagpakulo ako ng tubig at nilagyan ng maraming murang dahon ng bayabas bilang mainam na panghugas sa sugat. Dahil sa patuloy ang pagdurugo ng kanyang sugat, kaya kailangan kong mapatigil muna iyon bago siya maubusan ng dugo. Kinuha ko ang garapon na may asukal. Nilagyan ko ng maraming asukal ang sugat niya. Agad naman iyong naabsorb ng sugat at nahinto ang pagtagas ng dugo. Matapos ko siyang malinisan ng dugo sa katawan, saka ko nilagyan ng dinikdik na dahon ng bayabas ang kanyang mga sugat at tinalian ng malinis na tela mula sa ginupit kong lumang t-shirt na puti. Sa kabila ng kanyang mga matitinding sugat, hindi ko siya narinig na umaray ng malakas. Nakadiin lang ang kanyang pagkakapikit na halatang tinitiis ang hapdi. Noong malinisan ko na siya, ay inabutan ko ng nilagang saging at tubig na maiinom. Hindi pa kasi ako noon nakakapagluto dahil pauwi pa nga lang ako noong madaanan ko siya. Isang matipid na salitang salamat lamang ang kanyang sinabi sa akin magmula noong madala ko siya sa bahay at pagkatapos makakain ay natulog na. Gigisingin ko pa nga sana siya noong makaluto ako ng sinaing na paparesa ng sardinas. Pero nakita kong mahimbing na ang tulog niya kaya hindi ko na rin siya inistorbo pa. Sapat na rin naman iyong 3 manibalang na saging na kinain niya bilang hapunan. Kinabukasan, medyo tinanghali ako ng gising dahil napuyat ako noong nakaraang gabi. Pagkabangon ko ay nakita kong may mga pagkain na sa lamesa. Naroon na rin ang termos na puno ng bagong pakulong tubig. Sinong may gawa nito? Alangan naman ang dalagang iyon. Imposible pa siyang makabangon sa dami ng kanyang mga sugat sa katawan. May malalalim pa naman siyang sugat sa tiyan at may malalim din na latay sa likuran na animoy hinagupit ng latigo. Noong makalabas ako ng silid ay nagtuloy ako sa kusina. Walang tao roon. Kaya nagtuloy ako sa labas pero sa kusina ako dumaan. Nakita kong nagpuputol-putol lang palwa ng nyog ang dalaga o iyon pang pinakasanga. Sabi ko naman, "Oh, anong ginagawa mo?" "Nagpuputol lang panggatong. Kaunti na lang ang panggatong sa lutuan mo eh." "Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang tinatanong ko ay bakit bumangon ka na agad? Hindi ka pa magaling." "Ayos na ako. Salamat nga pala ha sa pagligtas mo sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, ay baka patay na ako. Salamat uli." Lumapit ako sa kanya upang akain sana siya papasok. "Halika nga, nagdidiliryo ko ba sa lagnat para isiping magaling ka na agad? Ang lalalim ng sugat mo kagabi. Alangan naman gumaling na yun agad ngayon." Sabi niya naman, "Ayos na nga ako. Gusto mong makita? Ito oh." Wika niya pa, sabay angat ng suot niyang t-shirt. Kaya naman, bumungad sa akin ang kanyang malulusog na kayamanan doon. Napalingon ako sa ibang direksyon. Sabi niya naman,
Yung mga sugat kasi ang tignan mo, wag ang dibdib ko. Kaya ka hindi makatingin ng diretsyo eh. Muli kong ibinalik ang tingin ko sa kanya at nakita kong mapupulang guhit na lang ang naroon. Wala na ang sugat. Ipinagtaka ko iyon. Dahil wala namang sugat na ganoon kalalim na basta na lang gagaling ng wala pang 12 oras. Paano nangyaring gumaling na agad ang mga sugat mo? Ang bilis naman yata. Sabi niya naman, may itinanim kasi na mutya ang lola ko sa loob ng aking katawan, kaya mabilis akong gumaling. Tara na sa loob para makapag-almusal na tayo. Wika niya pa at nagpatiuna na sa pagpaso. Hindi pa rin ako makapaniwala sa kanyang mga sinabi. Sumunod na nga ako at nag-almusal na kami. Miss, ano nga pala ang pangalan mo? Ako si Carmela, taga Sorsogon ako. Sorsogon? Paano ka nakarating rito? Ang layo nun ah. Tsaka, anong nangyari sa'yo kagabi? Saan mo nakuha ang napakarami mong sugat? Ganito kasi yan. May napatay na isang lider ng rebelde ang aking ama. Kaya hinanting ang buong pamilya namin. Nagawa nilang mapatay ang aking buong pamilya. Ako naman ay binihag nila at ginawang parausan gabi-gabi. Nasa kabilang bayan lang ang kuta nila. Nagkaroon sila ng inuman mula kahapon ng umaga hanggang sa gumabi. At nung muli nila akong kinuha sa kulungan upang parausan, ay nakakuha ko ng pagkakataon para makatakas. Pinalo ko ng buti ang isa sa kanila, saka ako tumakas. Pero naabutan nila ako eh. Hindi ko akalain na hindi pa pala sila ganun kalasing at nagawa pa akong mahabol. Kung saan nila ako nahuli, ay doon din nila ako muling pinagpalit-palitan na hinalay at pinaglalatigo na rin sa likod. Noong nagkaroon ako muli ng pagkakataon ay nanlaban ako. Nakasaksak naman ako ng isa sa kanila pero nasaksak din ako at pinagtataga pa ng iba nilang kasama. Pero hindi ako sumuko. Nagpatuloy ako sa pagtakbo hanggang sa nakarating ako sa lugar kung saan mo ako natagpuan. Iyon ang dahilan kaya wala rin akong kahit isang saplot. Tila dinurog ang puso ko sa kwento sa akin ng dalagang si Carmela. Hindi ko maisip na merong taong kayang manakit sa isang napakagandang dalaga na napakamahinhin rin. May katangkaran itong si Carmela, maputi at maitim ang alon-alon na buhok. Napaka-perpekto niyang babae sa aking paningin. Kaya kung ako ang tatanungin, ay napakawalang puso ng mga lalaking kayang manakit sa kanya ng pisikal. Ikaw, anong pangalan mo? Rufy. Maiksing sagot ko pa. Wala kang ibang kasama rito? Nasaan ang pamilya mo? Wala na akong mga magulang, maaga silang pumanaw. Si lola ko naman, 2 taon ang patay. Siya ang kasama ko sa bahay na ito. Okay. Maiksing sagot niya pa, tapos nagpatuloy na sa pagkain. Hindi ko alam kung ano ang pwede kong sabihin sa kanya. Para kasing napakalaki niyang misteryo. Ramdam ko na totoo ang mga sinabi niya. Pero ramdam ko rin na may iba pang bahagi ng kwento na hindi niya sinasabi. Matapos makakain ay sinabi ko sa kanya, magpahinga ka na lang muna rito maghapon ha, para makabawi ka ng lakas. Bababa lang ako sa bayan para mamili ng mga kailangan natin rito. Nakakahiya sa'yo kung puro gulay ang iuulam natin. Bibili rin ako ng bigas at iba pang mga kailangan. Sabi niya naman, huwag mo akong alalahanin, hindi naman ako mapili sa pagkain. Mahirap lang din ang pamilya namin at nabubuhay kami sa bukid. Tsaka, hindi rin naman ako magtatagal rito. Ayokong madamay ka sa mga kamalasang dinaranas ko. Ano ka ba? Wala sa akin yun. Sabi mo wala ka ng pamilya, di ba? Saan ka pupunta kapag umalis ka rito? Tsaka, wala naman akong kasama rito sa bahay. Kaya welcome ka rito. Huwag mo rin akong alalahanin. Hindi ako masamang tao. Hindi kita gagawa ng masama o pagsasamantalahan. May takot ako sa Diyos, kaya hindi ko magagawa ang bagay na iyon. Oo, alam kong mabuti kang tao, Rufy. Dahil kung masama kang tao, baka hindi mo ako tinulungan kagabi pa lang.
Matapos nga namin kumain ay bumaba ako sa bayan para mamili. Pagkarating ko sa isang tindahan sa may gilid ng highway ay saglit akong tumigil roon para mag-abang ng masasakyang jeep patungo sa bayan. Narinig kong pinagkikwentuhan nila ang pagsalakay raw ng isang aswang sa baryo namin. Napakarami na raw napipinsalang mga alaga. Sayang nga raw ang alagang kalabaw ni Mang Jose dahil pinatay iyon at laman loob lamang ang kinain. Hindi na rin naman pwedeng kainin pa ng tao ang karne noon, kaya pinagtulungan na lang nila na mailibing kaysa sa mga moy. Sa gilid lang ng highway ang bahay noon. Siguradong kakalat sa buong barangay ang mabahong amoy kapag nabulok na. Halos lahat ng nagkikwentuhan ay may makikitang takot sa kanilang mga mukha. Dapat raw talaga na mag-ingat na dahil napakahayok sa karne ng aswang na iyon. Ako naman ay nakikinig lang sa kanila hanggang sa may dumaang jeep. Pinara ko na iyon at sumakay na. Pagkababa ko naman sa palengke ay may nakita akong mga kalalakihan na nag-uumpukan. May kasama rin silang 2 pulis na naroon. Tungkol sa aswang ang kanilang pinag-uusapan. "Sarge, walang duda, aswang ang tumira roon. Kaya bang bumaklas ng isang pusa ng bintana tapos kinain ng sanggol? Naabutan pa nga raw ng ina na nilalantakan ng malaking pusa ang anak niya. Kayo ha, nagpapakalat na naman kayo ng maling balita. Sabog na naman siguro kayo." "Hindi, Sarge ah. Puyat lang kami sa magdamag na buhos sa construction kagabi. Kaya pula ang mga mata namin." Kung mga puyat pala kayo, bakit hindi pa kayo magsiuwi para makatulog na?" "Hinihintay pa kasi namin, Sarge, yung kasama namin na nagpakilo ng tanso at bakal. Pandagdag pantoma rin iyon bukas." "Kayo talaga. Pinapatay nyo ang katawan nyo sa kakapuyat sa trabahong mabigat, tapos ipang-aalak nyo lang. Sa bagay, maluwag pa naman ang sementeryo natin dito. Siguradong kaya pa kayo iukupa roon." "Knock on woods ka naman, Sarge. Marami pa kaming pangarap, no?" "Talaga? Gaya ng ano?" "Ang makapunta ng Maynila at makatikim ng magagandang bebot roon." "Langyang pangarap yan. Akala ko naman gusto mong umunlad ang buhay mo." Iiling-iling na sagot pa ng pulis. Maging ako ay napailing-iling na lang din sa narinig. Pero ang lubhang bumabagabag sa akin ay iyong mga patayan na nagaganap na sinasabing aswang ang may gawa. Sa bandang bundok pa naman ako nakatira at walang malapit na kapitbahay, kaya ibig sabihin ay nanganganib din ako. Nagtuloy na ako sa pagpunta sa pamilihan. Bumili ako ng 1 kilong atay ng baboy at isda na piprituhin na tostado para may pangsahog ako sa gulay sa mga susunod na araw. Sa araw na iyon naman ay adobong atay ang naisip kong iulam. Tamang-tama may kasabay akong kumain na isang magandang dilag. Mas lalo akong gaganahang kumain. Bumili na rin ako ng 1 long neck na tanduay para may maiinom ako ng paisa-isang shot bago matulog pampaanto. Tsaka baka gusto ring uminom ni Carmela. Masayang uminom ng may magandang chicks na kasalo. Ika pa nga nila, kapag may alak, may balak. Napangiti na lang ako mag-isa habang iniisip ang bagay na iyon. Ano namang masama, binata naman ako. At sa kwento ni Carmela ay wala naman siyang nabanggit na asawa o kasintahan. Matapos makapamili ay muli na ako sumakay ng jeep at umuwi. Pagkarating ko sa bahay ay excited akong makita si Carmela. Lalo at may pasalubong ako sa kanya na cake. Bumili kasi ako sa bakery ng 2 slice na cake para tag-isa kami. "Carmela? Carmela?" Tawag ko pa pero walang sumasagot. Pinasok ko na ang silid na pinagpatulugan ko sa kanya pero wala rin siya roon. Kaya naman lumabas ako at inikot ang bahay. Wala rin. Dinampot ko ang 2 container para mag-igib ng tubig sa ilog. Baka naroon din si Carmela naliligo. Pero pagkarating ko roon ay bigo akong makita siya.
Bagsak ang balikat ko na umuwi ng bahay habang dala ang 2 container na tubig. Pakiramdam ko tuloy ay parang 4 na container ang dala ko. Tila kasi lalo yung bumigat dahil sa aking kalungkutan. Pagkarating sa bahay ay sinimulan ko na ang pagluluto. Naisip ko na lang na ang laki ko namang tanga. Wala pang ang buong araw na nakasama ko ang babae ay nahulog na agad ang loob ko at umasang mananatili siya sa bahay ng kahit 1 linggo o buwan. Ano ba naman ang magugustuhan sa akin? Hindi naman ako profesional. Pero sa bagay, kahit hindi naman ako nakapag-aral ng kolehiyo, ay matatawag pa rin naman akong profesional na magsasaka. Bakit ang mga mamamatay tao hindi naman nakapag-aral kung paano pumatay pero tinatawag silang professional hired killer? Ganun lang din iyong sa akin. Habang nagpapaningas ako sa lutuan ng aking pagsasaingan, ay may mga narinig ako naglalakad papalapit sa bahay ko. Tapos nasundan ng isang tawag. "Rufi! Rufi! Nandyan ka ba?" Dali-dali naman ako sumilip. Si Kapitan. "Oh, Kap, anong meron? Bakit kayo napadpad rito? May problema po ba?" Oo, Rufi. Hindi mo ba nabalitaan ang sunod-sunod na pag-atake ng aswang sa baba? May mga sanggol at buntis ng nabiktima. Pati na mga alagang kalabaw at baka. At kagabi habang nagruronda ang mga tanod ko, kasama ng mga volunteer na kalalakihan, ay may namataan silang isang mabangis na asong tumawid sa kalsada, papunta sa bukiring bahagi. Agad nila yung pinaghinalaan na may kakaiba roon dahil kakaiba rin ang laki at masyadong maitim. Idagdag pa na napakaraming sugat doon sa katawan. Kaya naman sinundan nila. Nagawa nila iyong maabutan dahil mukhang nanghihina naman iyon. Pero nagawa pa ring manlaban. 2 sa mga volunteer ang may malubhang sugat. Kaya mas inuna nilang ibaba na lang ang sugatan at ipinagpaliban na lang muna ang paghahanap sa aswang na iyon. At ang direksyon raw na tinakbuhan ay papunta rito sa lupain mo. Wala ka bang napansin na kakaiba rito kagabi? Asong sugatan o di kaya matandang babae o lalaking nanghihina? Pwede ring mga taong bago sa iyong paningin. Naku Kap, wala akong napansin eh. Maaga akong nakatulog kagabi dahil pagod ako sa maghapong pagbubungkal ng lupa sa kabilang lupain ni Lola. Sa katunayan nga niyan Kap, kanina ko lang narinig ang mga kwento tungkol sa aswang. Bumaba kasi ako ng bayan para mamili ng aking mga kailangan. Iyon ang pinag-uusapan sa tindahan nila Aling Celia sa ibaba. Ganon din doon sa paradahan ng jeep sa palengke. Ganun ba? Mabuti at alam mo na pala. Basta mag-iingat ka na lang ha sa mga bagong mukha na makikita mo. Huwag kang basta-basta magtitiwala. At kung may mamataan kang baguhan o taong may kakaibang ikinikilos, ay ipaalam mo kaagad sa akin sa barangay para marespondihan namin agad. Opo Kap, areglado po. Sagot ko pa at agad nang nagsialis ang mga tauhan ng barangay kasama na si Kapitan. Saglit akong natulala habang nakatingin sa kanila na naglalakad papalayo. Naiisip ko kasi ang sinabi nila na aswang o asong punong-puno ng sugat ang buong katawan. Ganun na ganun ang itsura ng katawan ni Carmela noong matagpuan ko siya. Hindi kaya siya ang aswang na pumapatay at pinaghahanap ng mga otoridad? Tila biglang nahati ang damdamin ko kay Carmela. May bahaging hindi naniniwala na kaya niya iyong gawin na pumatay ng mga inosenteng tao o sanggol. Pero may bahagi rin na nagsasabing posibleng siya nga ang tinutukoy nila Kapitan na aswang. Hay, ewan ko. Mababaliw lang ako sa kakaisip sa babaeng iyon. Minsan na nga lang tumibok ang puso ko sa isang aswang pa. Reklamo ko pa sa aking sarili at bumalik na sa loob upang ipagpatuloy ang aking pagluluto. Naisip ko rin na pwede kong ikwento kina Kapitan ang tungkol kay Carmela. Pero ayoko naman na hantingin siya ng mga tao.
Mas maigi na lang iyong wala akong sinabi. At kung mahuli man siya ng otoridad, at least wala na akong kinalaman roon. Paano kung mahuli nga siya at maikulong, tapos biglang naging pusa sa kinagabihan at balikan naman ako? E di mas lalo tuloy na lagay sa alanganin ang buhay ko. Isang malaking buntong hininga na lang ang aking pinakawalan. Sumapit ang kinatanghalian, wala talagang Carmela ang nagpakita. Kaya naman mabilis akong natapos kumain. Tila kasi hindi ko malasahan ang pagkain dahil sa lungkot. Kinagabihan, nagluto ako ng noodles para may sabaw ako sa pagkain at nag-ulam rin ng kaunting adobong atay. Matapos makakain ay umupo ako sa labas ng bahay. May upuan roon na tumba-tumba si Lola. Doon ako umupo habang may katabing long neck na tanduay at kaunting pritong atay na pampulutan. Natatawa na lang ako sa sarili ko. Hindi ko nga naging kasintahan si Carmela, pero iniisip ko na kailangan ko nang mag-move on para makaalpas na sa kalungkutang aking nararamdaman. Nang biglang may nagsalita sa gilid na bahagi ng bahay. "Nagsusulo ka. Pwede rin kaya ako makiinom?" Halos mapatalon ako sa gulat nang makitang si Carmela iyon. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako na nakita siya o matatakot. Pero nawala sa isip ko ang mga bagay na iyon noong makita ko siyang basang-basa. Pinahiram ko kasi siya ng puting t-shirt na maluwag at short na masikip na sa akin, kaya saktong-sakto iyon sa kanya. Dahil sa pagiging basa niya, kaya bumakat ang lahat. Napalunok ako ng laway sa aking nakikita. Hindi pa naman kasi gaanong madilim. Iyon pang nag-aagaw pa lang ang liwanag at dilim at maaaninag pa ang tao. Sabi niya naman, "Titingin ka na lang ba dyan? Hindi mo ba ako papahiramin ng mapagbibihisan?" Sabi ko naman, "Ay, oo. Sige, tuloy ka na sa CR. Ipagdadala na lang kita ng tuwalya doon at bihisan." Wika ko pa at dali-dali nang pumasok sa kwarto ni Lola. Iyong mga matitinong damit kasi ni Lola ay hindi ko naman sinunog. Sayang kasi, pwede pa iyong mapakinabangan. Lalo na iyong mga duster na pinamili ko na halos mabibilang pa lang sa kamay na kanyang nagamit. Muli akong bumalik sa labas noong maibigay ko sa kanya ang damit. Ilang saglit pa ay naamoy ko na ang mabangong samyo ng shampoo at sabon na ginamit niya. Umupo siya sa kabilang bahagi ng maliit na lamesa kung saan may bangkito. Naglagay ako ng alak sa baso at inilapag sa side niya. "Oh, pampatanggal ng lamig sa katawan. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nawala? Tsaka, bakit basang-basa ka?" Kinuha niya ang tagay at diretsyong nilago. Pagkalapag noon ay sinabi niyang, "Rufi, aswang ako." Walang kagatul-gatul niyang sinabi. Mabilis akong napalingon sa kanya. "Ibig bang sabihin, bumalik ka rito para biktimahin ako?" Gulat na tanong ko pa. "Teka, bakit naman kita bibiktimahin?" Di ba, ganun naman ang ginagawa yung mga aswang? Ang mambiktima ng mga inosenteng tao?" Medyo pagalit ko pang boses na pagkakasabi. "Aray ha, ang sakit mo magsalita." "Ha? Paanong masakit magsalita? Ang ibig mo bang sabihin na ang mga leon ay pwedeng pakainin nila ng gulay at prutas? Okay na sa kanila yon? Hindi ba sila maghahanap ng karne?" "Hay, ginawa pa akong leon. Oo nga, aswang ako. Pero nasanay kaming kumain ng mga alaga naming manok at normal na pagkain ng tao. Nakita mo nga, di ba? Kumain naman ako ng ulam mo kaninang umaga. Kahit niluto iyon na may asin. Hindi kami katulad ng iniisip mo na uri ng aswang. Iyon ang dahilan kaya naging mainit ang dugo sa amin ng ibang mga aswang sa Sorsogon. Nagkataon na naunahan ni Papa ko ang isang leader ng rebelde, kaya niya iyon napatay. Pero ang ganti naman ng mga kasamahan noon ay patayin kaming lahat at kayang-kaya nila iyong gawin sa amin dahil mga aswang rin sila. Tingin mo, kung hindi sila mga aswang, masusundan nila ako hanggang dito mula sa Sorsogon? Malayo na yun masyado.
pero nagawa nila ako masundan. Lahat ng ikinuwento ko sa iyo kaninang umaga ay totoo. Inalis ko lang ang detalye tungkol sa pagiging aswang dahil ayokong katakutan mo ako. E di sino pala ang pumatay sa mga buntis at sasanggol sa ibabang barangay, pati na sa mga hayop? Ang grupo ni Kadiyong ang may gawa noon. Anong tingin mo sa akin? Matakaw para kumain ng 3 baka sa isang gabi lang? E alin pala doon ang ikaw ang bumiktima? Sabi niya naman, bakit? May nag-report ba na may nabiktimang manok? Kasi kung meron man, edi yun lang ang sa akin. Tsaka mula nang makarating ako rito noong isang gabi, ay 2 manok pa lang naman ang napapatay ko. Isa kahapon, tsaka isa ngayon. Duguan ako dahil sa dugo ng manok, kaya naligo muna ako sa ilog bago nagpunta rito para hindi mo na makita ang dugo. So ibig mo sabihin, hindi ba ako kakainin? Kakaining literal? Ay hindi. Pero kung sa masarap na paraan ang ibig mong sabihin, ay baka oo. Wika niya pa na may nakakalokong ngiti. Napalunok ako ng laway sa aking narinig dahil kung hindi ako nagkakamali, tungkol sa pangkwartong aktibidad ang ibig niyang sabihin doon. Sabi ko naman, ay, puro ka biro. Ano, hindi ka ba nagugutom? Marami pa akong kanin dyan. Meron ding adobong atay ng baboy. Sumagot naman siya, oo, amoy na amoy ko nga. Napakaraming bawang at sibuyas na nilagay mo. Bakit? Akala ko ba kaya mong kumain ng pagkain ng normal na tao? Oo nga, pero hindi naman iyong nag-uumapaw sa bawang. Pero oo, kakain ako dahil nagugutom ako. Appetite ng pagkaaswang lang ang nabubusog kapag kumakain ako ng sariwang karne ng manok. Pero ang gutom ko bilang tao ay hindi. Kaya maiwan muna kita dyan. Kukuha ako ng pagkain. Wika niya pa at tumayo na. Pagkabalik ay may dala na siyang mangkok na may kanin at isang malaking hiwa ng adobong atay na baboy sa ibabaw. Pero hindi siya naglagay ng sabaw ng adobo. Wow, ang sarap mong magluto ha. Para kang nanay ko. Rufi, salamat ha. Dahil pinatuloy mo ako dito sa bahay mo. Pero huwag ka na lang sanang magtaka kung paminsan-minsan ay bigla akong mawawala. May hinala kasi ako na narito pa rin ang grupo ni Kadiyong. Hinahanap pa rin nila ako. Kaya kapag namataan ko sila, ay kailangan kong umalis agad para hindi ka madamay. Sabi ko naman, teka, baka naman pwedeng gawa natin ng paraan para hindi ka na nila hinahunting. Ha? Paano? Wala pa sa kalahati ang lakas ko kumpara sa kanila. Mas malalakas sila dahil mga antingero rin sila at kumakain sila ng sariwang tao. Ako, every other day na lang ang nakakakain ng sariwa, manok pa. Tapos, idagdag pa sa nagpapahina sa akin itong mga ganitong pagkain na napakaraming bawang at asin. Oo, kaya kong kumain at nasasarapan rin naman ako. Pero kinabukasan, siguradong mas matamlay pa ako sa naglilimlim na manok. Ah, ganun ba? Sige, hindi na ako magluluto ng may bawang. Tsaka, kaunting asin na lang din para hindi gaanong makapanghina sa'yo. Bigla siyang humarap sa akin sabay sabing, teka nga Rufi, ako itong aswang sa ating dalawa. Pero bakit tila mas mahiwaga ka pa kaysa sa akin? Magmula nang makita mo ako, wala ka nang ibang ipinakita sa akin kundi kabutihan. Ngayon, pati sa pagkain, mag-a-adjust ka para sa akin? May gusto ka ba sa akin? Diretsahang tanong niya pa. Grabe talaga ang babaeng iyon. Walang preno ang bunganga sa pagtatanong. Saktong kaiinom ko lang ng alak. Naibug ako tuloy dahil nasamid ako. Anong sabi mo? Tanong ko pa kahit ang totoo. Malinaw kong narinig ang tanong niya. Sabi ko kung may gusto ka ba sa akin, kaya ka mabait. Sasagot pa lang sana ako para i-deny ang totoo kong nararamdaman nang sumingit na naman siya. Subukan mong i-deny ang totoo at aalis na ako mamayang gabi at hindi mo na ako makikita pang muli. Bigla akong natigilan at nanikip ang dibdib ko. Tila babalik na naman ang lungkot na kanina lang ay nararamdaman ko. Ano?
Susubukan mo magsinungaling? Bumuntong hininga na lang ako. Ayoko nang mag-deny. Alam ko na kung gaano kasakit sa dibdib kapag nalungkot ako sa pagkawala ni Carmela. Oo, gusto nga kita. At gusto ko rin na makasama ka habang buhay dito sa kubo namin ni Lola. Handa akong tulungan ka makapamuhay ng normal. Pwede tayo mag-alaga ng mas marami pang manok at baboy para may makain niyang sariwa na karne. Sabi niya naman, ang iksi lang ng tanong ko eh. Ang dami mo nang sinabi. Sige na, tagayan mo na ako. Nanunuyo na ang lalamunan ko oh. Wika niya pa, kaya agad ko na siyang binigyan ng tagay. Pero hindi pa siya noon tapos kumain ng kanin at ulam. Noong makatapos siyang kumain ay naririnig kong nagtututbrush na siya sa kusina. At syempre, alam kong toothbrush ko ang ginagamit niya. Pagkabalik niya sa labas ay agad dinampot ang long neck na hindi pa nga nangangalahati ang bawas. Pati na iyong pulutan ko. Oh, saan mo dadalhin yan? Ililigpit. Maiksing sagot niya pa. Bakit mo ililigpit? Sigurado ka? Mas gusto mo mag-inom sa labas magdamag kaysa sa makasama ako sa loob ng iisang silid at katabi? Pagalit na wika niya pa. Kaya naman, hindi na ako nagprotesta pa. Dumiretso na rin ako sa kusina upang mag-toothbrush. Kaliligo ko lang din naman noong umupo ako sa labas, kaya alam kong fresh pa rin ang amoy ko. Pagkapasok ko sa kwarto ay agad niya akong hinata. Walang ilaw doon. Kaya kitang-kita ko na ang tanging liwanag sa loob ng silid ay ang mapupula niyang mga mata. Teka! Akala ko ba, hindi ba ako kakainin? Bakit pumula ang mga mata mo? Huwag mo nang pansinin yan. Pumikit ka na lang. Wika niya pa at agad na akong sinagpang sa masarap na paraan. Buong magdamag na nga kaming nagsagpangan hanggang sa magmadaling araw. Pakiramdam ko ay tuyong-tuyo ako sa sobrang pagod. Doon na nagsimula ang masasayang araw at gabi ng buhay ko. Isang gabi ay may kumatok sa pintuan. Nagtaka ako kung papaano iyon nakakatok sa pintuan. Gayong naglock naman ako ng gate ng bakuran. Oo, tali nga lang iyon, pero hindi madaling buksan kung mula sa labas. Nasa banyo noon si Carmela naliligo, kaya ako na ang nagbukas. Isang mapayat na lalaki ang nabungaran ko roon. Sino ka? At paano ka nakapasok sa bakuran ko? Masungit na tanong ko pa rito. Hindi na mahalaga kung paano ako nakapasok. Nasaan si Carmela? Miss na siya ni Kadiyong. Pagkarinig ko pa lang sa pangalang iyon, ay biglang nag-init ang tenga ko. Dahil alam kong iyon ang pinuno ng mga rebelde na siyang pumatay sa buong pamilya ni Carmela at bumihag sa kanya at lumapastangan ng paulit-ulit. Sabihin mo sa Diyong na yan, tantanan niya na si Carmela. Nasa proteksyon ko na siya. Kaya hindi niyo na siya pwedeng galawin pa. Singhal ko pa sa lalaki. Ngumisi naman iyon kasabay ng pagpula ng mata. Ang galing mo magpatawa pare! Napatawa mo ako eh! Alam mo ba na kapag ginusto namin ay talagang nangyayari? At paano mo kami pipigilan? Gayong isa ka lang lampang lalaki? Wika pa noon na hindi niya alam na hawak ko na sa kanang kamay ko ang isang pinatulisang buto o nguso ng isang malaking isda. Hindi lang ako sigurado kung anong isda iyon. Ayon pa kay Lola Talia, bigay iyon ng kaibigan niyang albularyo na taga Matnog. Mabisa raw iyon pamatay ng aswang. Hindi na kailangan ng orasyon o langis. Basta maisaksak sa aswang ng malalim, ay siguradong mamamatay iyon. Mabilis akong hinawakan noong lalaki sa leeg at sinakal. Ang lakas ng loob mong magmatapang ha! Wala ka namang binatbat! Wika niya habang dahan-dahan akong iniaangat. Nakatitig siya sa mga mata ko, kaya hindi niya nakita noong mabilis kong itarak sa gilid ng kanyang leeg, iyong matulis na buto. Mabilis ako noong naibaba at pinipigilan ang kamay ko
na maidiin palalo ang matulis na sandata. Pero nakipagmatigasan ako at nakarating kami sa gitna ng bakuran. Nararamdaman ko rin kasi ang mabilis na paghina ng kanyang lakas hanggang sa lumaylay na ng tuluyan ang kamay noon sa lalim ng pagkakabaon ng pinatulisang buto at sa dami na rin ng tumagas na dugo. "Rufy!" Nag-aalalang sigaw pa ni Carmela. "Ayos lang ako, Carmela. Huwag mo akong alalahanin." Wika ko pa. Noong lumapit siya sa akin ay sabi niyang, "Naku, si Arcadio yan. Kanang kamay ni Kadiyong. Siguradong hahalugugin ng grupo ni Kadiyong ang lugar na ito para lang mahanap si Arcad." "Ha? Ganon? E di anong gagawin natin? Hindi natin kakayanin kung maraming aswang ang susugod rito." "Rufy, kailangan na natin lumapit sa isang malakas na albularyo. Iyon lang ang tanging makakatulong sa atin." "Sige, maghanda ka ng kaunting bihisa natin. Aalis tayo agad mamayang madaling araw. Pupunta tayo sa Matnog. May kaibigang albularyo ang lola ko roon. Siguradong matutulungan niya tayo." "Oo, sige." Wika niya pa at muli nang pumasok sa bahay. Ako naman ay hinila ang katawan ng lalaking iyon patungo sa likuran at naghukay ako ng malalim na mapaglilibingan. Binuhusan ko rin iyon ng gasolina para hindi madaling maamoy ng mga kauring aswang na mapapadaan sa malapit. Natulog lang kami noon ng ilang oras at noong pagtilaok ng manok ay agad na ring gumising para bumaba ng bayan. Bumiyahe na nga kami ng ilang oras patungo sa Matnog. Dahil sa lugar at barangay lang ang nasabi ni Lola sa akin kung saan nakatira ang albularyong kanyang kakilala, kaya kailangan pa naming magtanong-tanong. Halos magtatanghali na kami bago nakarating sa bahay ng albularyong si Lolo Fabian. Hindi pa naman siya masasabing sobrang tanda at mahina, kasi maliksi kumilos at payat lang ang pangangatawan. Lolo Fabian, ako po si Rufino. Apo po ako ni Lola Talia." "Oh, iyo! Kumusta na si Talia?" "2 taon na po siyang wala." Ganun ba? Nakikiramay ako sa pagkawala na iyong lola, iho. Tsaka teka, bakit nagdala ka rito ng ibang lahi? Ipapagamot mo ba siya kaya kayo nagpunta rito?" Nagulat ako sa sinabi ng matanda dahil ang pagkakaalam ko ay hindi na nagagamot ang pagkaaswang. Maliban na lang kung isang babaylan ang gagawa, kung saan napakabihira na lang din makatagpo ng katulad nila sa panahon ngayon. "Ibig niyo po bang sabihin, pwede ba siyang magamot?" "Teka, ibig rin ba sabihin, hindi kayo na parito para ipagamot siya?" Hindi po eh. Pero kung pwede pala siyang magamot, edi magpapagamot na rin po siya." Wika ko pa sabay harap kay Carmela. "Carmela, handa ka ba magpagamot?" Rufy, hindi ko alam eh. Magmula kasi na magkaisip ako, ay sanay na ako sa ganitong pagkatao. Kaya natatakot ako kung anong mangyayari sa akin kapag nagpagamot ako." "Pangako, Carmela, aalalayan kita sa lahat ng iyong pagdadaanan bilang isang normal na tao. Kasama mo ako palagi habang buhay." "Talaga?" Maiksing wika niya pa at naluluha. "Edi sige, payag na ako." Sabi naman ng matanda. Kung hindi kayo nagpunta rito para magpagamot, ano pala ang una niyong sadya?" Lolo Fabian, ganito po kasi yan. Pinatay ng mga aswang ang buong pamilya nitong si Carmela, ng iba ring kalahi nila. Hindi sila ganoon kalakas dahil hindi naman sila kumakain ng tao, kaya wala silang naging laban. Si Carmela naman ay binihag at ginawang parausan sa kampo ng mga rebelding aswang na iyon. Nakatakas lang siya, kaya siya napadpad sa lugar na malapit sa bahay ko. Doon ko siya nakilala. Tapos ngayon, nahanda na kaming mamuhay ng tahimik sa bukid. Tinutugis pa rin siya ng mga aswang na iyon. Sabi naman ng matanda, "Saglit lang iyo at iya." Paalam pa noon at bumaling sa kabilang bahagi. Tapos nagsasalita mag-isa
na animoy may kausap talaga na tao. Noong muling tumingin sa amin ay may pag-aalala sa mukha. Nako, kakaiba ang mga aswang na tumutugi sa iyo, Iha. Nasundan na nila kayo. Narito na rin daw sila, sabi pa ng aking mga gabay. Tsaka ikaw, Iha, hindi ka mahirap gamutin dahil wala ka pa namang pinapaslang na tao at hindi ka rin nakakakain pa ng laman at dugo ng tao. Oh, sige na, magsipasok na muna kayo sa bahay ko. Susubukan kong lagyan ng matibay na proteksyon ang bakuran para hindi sila makapasok. Pero, kailangan ko pa rin talaga silang puksain. Unang-una, dahil narito na sila sa bayan ko, hindi ko hinahayaan na may nanggugulong mga aswang rito. Pangalawa, dahil hindi naman nila kayo titigilan hanggat hindi nakukuha ang dalagang ito at napapatay ka, iho. Kaya ang tanging paraan lang para makapamuhay kayo ng matiwasay ay ang paslangin ang mga aswang na tumutugi sa inyo. Maraming salamat po, Lolo Fabian. Wika pa namin pareho ni Carmela. Pagkapasok namin sa loob ay may nakita kaming tatlong lalaki. Isang may edad na kaunti at dalawang nasa 20 hanggang 30 siguro ang edad. Sabi naman ni Lolo Fabian, Rufo, ito si Hector, nag-iisa kong anak. Tapos si Jojo at Alvin, mga apo ko. Sila lang ang kasama ko rito sa bahay. Ang asawa ko ay pinatay ng aswang habang wala ako. Ang asawa naman ni Hector ay inaswang rin habang nanganganak dito sa bunso nilang si Alvin. Kaya walang babae sa pamilya namin. Iyon din ang dahilan kaya naging panata na namin na lipulin lahat ng mga aswang na makakaengkwentro namin. Mabuti nga at magpapagamot ka na, Iha. Dahil kung hindi, kasama ka pa rin sa listahan namin. Kasi kahit sabihin hindi ka pa nabibiktima ng mga tao sa ngayon, papaano sa susunod? Kaya habang maaga, ay nililipol na rin namin ang mga katulad mo. Pero huwag kang mag-alala. Ngayon na rin mismo, pagkatapos natin kumain, ay gagamutin na kita. Mahabang paliwanag pa ni Lolo Fabian. Kinahapunan nga ay sinimulan na ang gamutan. Mga orasyon lang ang ginamit ni Lolo Fabian at pinainom ng isang galong tubig si Carmela hanggang sa magkasuka-suka na ito. Makalipas ang wala pang isang oras ay biglang nag-iba ng anyo si Carmela. Iyon ang unang pagkakataon na makita ko siyang mag-anyong aswang talaga. Nangingisay siya at hindi kalaunan ay bumalik na rin naman sa normal. Saka nagsimulang sumuka ng kung ano-anong maiitim na likido hanggang sa may maisuka siyang parang itim na butiki. Patay na iyon pero nakakadiri pa rin tignan. Minsan daw kasi ay nasaan yung sisiw ang mga aswang na nasa loob. Minsan naman ay bilog na bolang itim at maaari ring butiking itim. Matapos ang gamutan ay hinang-hina si Carmela. Hiyakap ko siya sa gilid habang nakasandal sa upuan. Iya, isuot mo ito. Ito ang magiging proteksyon mo mula ngayon para hindi ka na mabalikan ng espiritu ng pagkaaswang. Magiging lapitin ka pa rin kasi kahit hindi ka na aswang. Kaya mas maiging may proteksyon ka at malalaman mo naging aswang ka na uli kapag hindi mo na kayang tagalan ang kwintas na iyan. Iinit kasi iyan sa katawan ng isang aswang. Ano? May nararamdaman ka bang init mula sa kwintas? Wala po. Mahinang tugon naman ni Carmela. Di magaling ka na. Wika pa ng matanda na nakangiti sa kalumabas. Lumapit sa amin iyong binatang nagpakilalang si Alvin. May dalang pitsil na may juice at isang piling na saging na hinog. Kuya, pakainin mo siya para magkalaman ng sikmura niya. Marami siyang sinuka, kaya siguradong gutom na yan ngayon. Noong bumalik sa harapan namin si Lolo Fabian, ay may dala pa siyang isang kwintas. Ito naman ang para sa iyo, iho. Oh, para may protection ka rin. Salamat po, Lolo Fabian. Oh, sige na. Doon na muna kayo sa silid, malapit sa kusina. Diyan namin pinapatuloy ang mga nagpapagamot na hindi pa makakauwi.
At paghahandaan lang namin ang pagdating ng mga bisita natin mamayang gabi. Wika pa ng matanda na wala man lang makikitang bakas na pag-aalala o takot. Sabi ko naman kay Alvin, "Pare, hindi kayo natatakot kahit alam niyong may papasugod ng mga aswang rito?" "Naku kuya, sa buong linggo, 4 na araw lang kami naghahanap buhay. Ang 3 araw na natitira ay ginagamit namin sa pagliliwaliw sa kabundukan o di kaya sa ibang mga bayan para maghanap ng mga aswang na papaslangin. Kaya bakit kami matatakot kung susugod sila rito? Mas okay nga yun eh. Nasa home court kami, di ba?" Wika pa noon na kinikindat-kindatan pa ako. Naisip ko na lang na may mga tao rin pala na hindi talaga takot sa mga aswang. Tila sparring match lang sa kanila ang pagpaslang ng mga aswang. Pasado 6:00 ay magkakasabay na kami naghapunan, tapos pinabalik na kaming muli sa loob ng silid. Gawa naman sa makapal na tablon ang bahay nila. Tabla iyon pero nasa 2 pulgada o 3 pulgada siguro ang kapal. Kahit pa siguro 10 kalabaw ang papanggain roon, ay hindi masisira ang dingding nila dahil sa kapal noon. Maging ang mga bintana ay matibay rin. Pero ang sabi ni Lolo Fabian, wala kaming dapat ikatakot dahil hindi naman ang tibay ng bahay ang puprotekta sa amin, kung hindi ang espiritual na bakod na inilagay niya sa palibot ng kanilang bakuran. Pasado 9:00 ay nagsimula kami makarinig ng mababangis na tunog ng mga hayop sa labas. Sabi naman ni Mang Hector, "Boys, tara na! Narito na ang mga dayo. Tay, nasa paligid na ba ang mga gabay mo?" "Oo, iho. Hudyat ko na lang ang kulang." "Sige po, lalabas na kami." Kalmadong wika lang ni Mang Hector at lumabas na rin. Nauna na kasing lumabas sina Jojo at Alvin. Ilang sandali lang ay nakakarinig na kami ng iba't ibang ingay. Parang may higanting nagagalit. Meron ding mga kabayo na paikot-ikot. Pati na ang iyak ng mga nasasaktang aso. Ang hangin din sa labas ay tila nakikisabay dahil napakalakas ng daluyong noon. Sumilip ako sa may sala. Naroon lang si Lolo Fabian, nagtatabako. "Inyo, Iha, hali kayo rito. Huwag kayong sisilip-silip dyan. Mas malinaw rito ang tanawin." Wika pa noon. Kaya naman lumabas kami. Noong naroon na kami sa may sala, ay dahan-dahan kaming sumilip sa labas. Tanging mababalahibong nilalang lang na tumatalsik ang nakikita namin. Tapos babagsak sa lupa at saka naman lalapitan na mag-aama at pagtutulungang sasaksakin ng bangkaw. Parang sibat iyon pero yari sa bakal at may 3 malalaking sima sa dulo. Nakangiti pa nga ang 2 binata tuwing may sasaksakin sila noon sa likuran o sa dibdib. Tila kasi kusa na lang bumabagsak ang mga aswang sa harapan nila na naghihingalo na. Sabi ko naman, "Anong nangyayari, Lolo Fabian? Bakit tila hindi naman nakikipaglaban sila Mang Hector?" "Oo, nagatapos lang sila. Ang mga gabay kong elemento ang gumugulpi sa mga aswang at ilalapag na lang sa harapan nila Hector kapag lantang gulay na. Kaya masasabing isang aruganting desisyon ang ginawa ng mga aswang na ito na pumunta rito sa lugar na hindi nila alam na may mga taong manunugis ng mga katulad nila." Ilang sandali pa ay natahimik na ang kapaligiran sa labas. Nahinto na rin ang malakas na hangin. Nakita kong papasok na ng bakuran ang mag-aama. "Ayos yun ah, nakarami tayo. Ilan yun? Halos 20? Wika pa ni Alvin. Sabi naman ni Jojo, "Mahina ka talaga sa math, tol. Ultimo pagbibilang, ang hina mo. 22 lahat yun. Naroon sa likuran ng puno ang iba. Hindi ko na yun kasalanan na hindi ko nabilang. Hindi ko naman nakikita na mayroon pa sa likuran." Sagot naman ni Alvin. Nagsalita naman si Mang Hector. "Tama na yan. Magsiligo na kayo na makapagpahinga na tayo ng maaga." "Opo pa." Wika pa ng 2 at nagtuloy na sa kusina. Sabi ko naman, "Lo,
Nasaan na pala ang mga namatay na aswang? Wala na ang mga iyon. Ipinauuwi ko na iyon sa mga kaibigan kong elemental. Ipinapakain din kasi nila iyon sa mga alaga nilang sigbin. Wala na kaming kailangan linisin pa rito. Oh, sige na. Magsitulog na kayo. Tapos na ang tournament. Uwi ka pa ng matanda. Kaya pumasok na nga kami ni Carmela sa silid. Habang naroon kami ay sinabi ni Carmela, "Grabe sila pumatay ng mga aswang, no? Parang naglalaro lang. Kaya tama lang talaga na nagpagamot na ako kaagad. Ayokong sapitin ang nangyari sa mga aswang na parang basahan lang na hinahampas sa kung saan-saan at titigilan na lang kapag lantang gulay na. Saka naman sasaksakin ng kalawanging bangkaw." Pabulong na wika pa ni Carmela. Kinabukasan nga ay umuwi na kami ng Camarines. Napakagaan ang pakiramdam namin dahil wala na kaming kinakatakutang mga aswang at nagamot na rin ang mahal kong si Carmela. Naging mag-asawa nga kami ni Carmela at nagkaanak kami ng 4. Pero sa kasamaang palad, noong ipanganak niya ang aming pang-4 na anak na siyang aming naging bunso, ay hindi kinaya ng kanyang katawan. Nagkaroon siya ng complication dahil sa pagiging high blood, kaya siya namatay. Nalungkot ako sa pagkawala ng mahal kong asawa, pero kahit papaano ay hindi na ako nag-iisa. Dahil iniwanan niya naman ako ng 4 na mababait at magagalang na mga anak na hanggang ngayon ay patuloy akong inaalagaan. Hanggang dito na lang ang kwentong ito at naway inyong nagustuhan. Wakas. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Carl. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Gustina. Sa kasalukuyan po, ay dito po ako sa Mabalacat, Pampanga nakatira, kasama ng aking pamilya. Isa rin po ako sa masugid niyong tagapakinig. Sa katunayan, ay ito rin ang dahilan kung bakit ako nahikayat na magbahagi ng aking kakaibang karanasan na nangyari sa amin noong nagbubuntis pa lang ang aking may bahay sa unan naming anak. Tawagin na lang po natin ang aking asawa sa pangalang Rosela. Wala pa kami sa hustong gulang noon ni Rosela nang magkaroon kami ng lihim na relasyon. Ingat na ingat pa nga kami noon na huwag malaman ng aming mga magulang dahil parehong istrikto ang mga ito. Dahangan nga lamang nang dahil sa kapusukan naming pareho ay maagang nagdalang tao si Rosela. Sa takot na malaman ito ng mga magulang namin ay nagpasya na lang kami na magtanan. Sa tulong naman ng isa naming kaibigan na si Wilfredo ay nagkaroon kami ng pansamantalang matutuluyan ni Rosela. Inalok kasi kami nito na kung gusto raw namin ay dumuon muna kami sa bahay bakasyunan nila sa Leyte. Tutal naman daw ay wala namang ibang tao roon. Dahil wala naman kaming ibang pagpipilian at mapupuntahan, hindi na namin tinanggihan ang alok ni Wilfredo. Kinabukasan din ay sinamahan niya kami ni Rosela na bumiyahe patungong Leyte. Gaya nga ng sabi niya, walang ibang nakatira sa nasabing bahay bakasyunan. Ayon kay Wilfredo, isang beses sa isang taon lang daw kung magbakasyon sila ng pamilya niya sa lugar na yon. At ito'y sa tuwing uuwi lang ang mga magulang nila mula sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Pero may katiwala naman daw silang tumitingin-tingin sa nasabing bahay at naglilinis sa tuwing darating sila. Ipinakilala kami ni Wilfredo sa mag-asawang katiwala ng bahay nila na si Tatay Telmo at Nanay Merina. Siya na rin ang nakipag-usap sa kanila na kung maaari ay huwag na munang iparating sa mga magulang niya ang tungkol sa pansamantalang pagtira namin doon. Sumang-ayon naman ang mga ito at inasistahan pa nga kami ng matandang babae sa paglilinis ng kwartong tutulugan namin. Hindi naman nagtagal si Wilfredo at bumiyahe na rin siya agad pabalik ng Pampanga sa pag-aalala na baka hanapin na siya sa kanila. Kulang 24 oras din kasi ang biyahe mula Pampanga pa Leyte at ganoon din pabalik. Bagamat ilang araw pa lang kami sa lugar na yon, ay nagpasya na akong maghanap-hanap ng mapapasukang trabaho. Kailangan kasi naming makaipon para makalipat ng matitirahan
at para na rin sa panganganak ng aking asawa. Pero dahil na rin bago pa lang ako sa lugar na yon at wala pa sa hustong gulang, hindi naging madali sa akin ang paghahanap ng trabaho. Mabuti na lang at mabait ang mag-asawang katiwala nila Wilfredo dahil ginagabayan nila kami kahit papaano. Tinulungan din ako ni Tatay Telmo na maipasok ng trabaho sa kuprahang pinapasukan niya. Napag-alaman namin ni Rosela na may 2 anak sina Nanay Telmo at Nanay Merina at sa Maynila na raw nanirahan ang mga ito simula nang magsipag-asawa at dumadalaw na lamang sila kung may pagkakataon. Marahil iyon ang dahilan kung bakit ganoon na lang kalapit ang matandang mag-asawa sa amin dahil sa pangungulila ng mga ito sa kanilang mga anak. Gabi-gabi sa tuwing manggagaling sa amin ang 2 matanda ay nagbibilin ang mga ito na palagi naming isara ng mabuti ang mga kwarto at bintana ng bahay bago kami matulog. Siguraduhin daw naming nakasara ang lahat ng maaaring madaanan dahil mahirap na raw na makapasok pa ang mga masasamang loob. Delikado raw kasi ang panahon, lalo at bago kami sa lugar at nagdadalang tao pa raw ang asawa ko. Palagi naman naming sinusunod ang mga bilin nila Aling Merina at Mang Telmo. Bago kami natutulog ay sinusuri ko ang lahat ng pinto at bintana ng bahay kung nakasarado ba ng maigi. Araw ng linggo noon, wala akong pasok sa kuprahan kaya nanatili lang ako sa bahay kasama ng asawa ko. Noong bandang dapit hapon, habang nasa beranda ako at nagpapahangin, napansin ko ang 5 katao, 1 babae at 4 na kalalakihan na nakatayo sa tapat ng bahay na aming tinutuluyan. Pakiwari ko ay patingin-tingin sila sa mismong bahay bakasyunan na para bang sadyang may sinisipat-sipat doon. Dahil sa kuryosidad, naisipan kong bumaba at lumabas ng bahay para sana lapitan ang mga ito at tanungin kung may hinahanap ba sila o kung may kailangan sa amin. Pero hindi pa man ako nakakalapit ay nagsipag-alisan na ang mga ito na para bang sadyang nagsialis nang matunugang lalapit ako sa kanila. Bagamat nagtataka ay pinagkibit-balikat ko na lang iyon at muling pumasok sa loob ng bahay hanggang sa mawaglit na iyon sa isip ko. Subalit, nang nasa 5 buwan na ang pagbubuntis ni Rosela, ay nabanggit niya sa akin ang tungkol sa mga taong tila raw laging nakatanaw sa bahay bakasyunan. Madalas raw kasi niyang nakikita ang mga iyon sa labas ng bakuran sa tuwing sumasapit ang dapit hapon na para bang may inaabangan daw roon. Gusto nga raw sana niyang lapitan ang mga ito at tanungin at ang kaso lang ay naiilang daw siya dahil sa parang masasama raw kung makatingin ang mga ito. Gayunpaman, hindi ko maiwasang mag-alala dahil sa sinabing iyon ni Rosela. Hindi kasi namin kilala ang mga taong iyon at hindi namin alam ang totoong intensyon ng mga ito kung bakit laging napapagawi sa harap ng bahay namin tuwing dapit hapon. Dahil na rin sa pag-aalala para sa aking may bahay, ay nabanggit ko rin ang tungkol doon kina Tatay Telmo at Nanay Merina. Kaya maging sila ay nag-alala na rin. Ang nangyari tuloy ay mas maaga nang pumupunta ang babaeng katiwala sa bahay bakasyunan para samahan si Rosela at uuwi na lamang sa kanila kapag dumating na ako. Nagkaroon din ng pagkakataon si Nanay Merina na makita ang mga taong tinutukoy ni Rosela nang minsang ituro sila ng asawa ko sa kanya. At lalo kaming nabahalang mag-asawa nang sabihin ito na nakakasiguro siyang hindi lehitimong tagalugar nila ang mga taong iyon dahil noon lamang daw niya nakita ang mga ito. Bukod doon ay may kutob siyang hindi sila basta ang mga ordinaryong tao kundi mga kabilang din sa lahi ng mga aswang, batay na rin sa mga kinikilos at gawin ng kanilang pagtingin. At nakakatiyak din daw siya
na ang ipinagbubuntis ng aking asawa ang pakay ng mga ito, lalo na at ilang buwan na lamang ay kabuwanan na niya. Lalo raw kasing nagiging mabango sa pang-amoy ng mga aswang ang isang sanggol sa sinapupunan ng buntis kapag nalalapit na ang paglabas nito. Ayon pa kay Nana Merina, ay malakas ang pakiramdam niya sa mga ganoong uri ng nilalang dahil bata pa lang daw siya ay nakaengkwentro na raw ang pamilya nila ng mga aswang sa kanilang lugar at nagkaroon din daw siya mismo ng karanasan sa mga ito nang ipinagbuntis niya noon ang ikalawa nilang anak ni Tatay Telmo. Dangan nga lamang ay hindi nagtagumpay ang mga ito na makuha ang sanggol sa kanyang sinapupunan dahil may kaalaman naman daw siya kung paano labanan o kontrahin ang mga ito. Nang dahil dito ay naging doble ang pag-iingat namin ni Rosella, lalo na kung gabi, kung saan madalas daw ay umaatake ang mga aswang, ayon rin kina Tatay Telmo at Nanay Merina. Naging mababaw na rin ang tulog ko simula noon para mabantayan ang buntis kong asawa. May mga paraan naman o pangontra na itinuro sa amin ang matandang mag-asawa para hindi kami basta-bastang malapitan ng mga aswang, lalo na si Rosella. Bagamat hindi namin gaanong pinaniniwalaan ang mga ganoong klase ng kwento, ay minabuti pa rin naming makinig at sumunod na lang sa dalawang matanda para na rin sa aming kaligtasan. Hanggang sa isang gabi, sa unang pagkakataon, nakarinig kami ng mga kakaibang mga ingay sa paligid ng bahay. Tila mga kaluskos iyon at iba't ibang huni ng mga hayop. Naging alerto naman ako at hindi natulog magdamag para mabantayan si Rosella. Sa awa naman ng Diyos ay wala namang nangyaring masama ng gabing iyon at bago mag-umaga ay nangalawa rin ang mga nasabing ingay. Kinaumagahan ay hindi ako kaagad umalis ng bahay hanggat hindi dumarating si Nanay Merina. Nababahala kasi akong iwanang mag-isa si Rosella. Nang sa pagdating ni Nanay Merina, binanggit ko kaagad sa kanya ang nangyari noong nagdaang gabi. Aniya, nag-uumpisa na raw dumalaw ang mga bisita ni Rosella. Sa madaling salita, inaaswang na nga ang aking asawa. Lalo pang naging doble ang pag-iingat namin at gabi-gabi bago umuwi ang matandang mag-asawa sa kanilang tirahan, ay nagsasaboy muna sila ng asin at abo sa paligid ng bahay bakasyunan. Iyon ay para daw hindi makalapit sa tinitirahan namin ang mga aswang. Nang nasa ika-7 buwan na ang pagdadalang tao ni Rosella, naging sakitin naman si Nanay Merina. Naging madalas ang pagsama ng pakiramdam niya, kung kaya ay bihira na siyang makapunta sa amin. Ganoon din si Tatay Telmo dahil kailangan niyang alagaan ang asawa niya. Gayunpaman, palagi pa rin namin ginagawa ang mga ibinili nila sa amin, gaya ng pagsasaboy ng abo at asin sa paligid ng bahay bago sumapit ang gabi. Subalit, isang gabi, nagbintis akong gawin iyon dahil na rin sa sobrang pagod sa trabaho at abala sa pag-aasikaso sa asawa ko. Hirap na rin siyang kumilos dahil doble na ang laki at bigat ng kanyang tiyan. Nang gabing iyon ay nakalimutan kong magsaboy ng abot asin sa paligid ng bahay at maaga rin kaming nakatulog na mag-asawa. Hanggang sa magising na lang kaming pareho dahil sa ingay na likha ng malalakas na pagkaluskos sa mga dingding ng bahay. May naririnig din kaming iba't ibang huni o ingay ng kung anong hayop sa paligid, bagay nagpakaba sa amin ng husto ni Rosella. Malakas kasi ang kutob namin na mga aswang ang may gawa ng mga ingay na iyon. Idagdag pa ang malalakas na alulungan ng mga aso na hindi namin alam kung saan nanggagaling dahil magkakalayo-layo naman ang mga bahay roon. Pero tila nasa malapit lang ang mga asong nag-aalulungan. Gayunpaman ay naging alerto ako at inihanda ang sarili sa maaaring mangyari.
Hinugot ko ang itak na nakasiksik sa gilid ng aming katre at hinawakan iyon ng mahigpit habang nakayakap sa aking asawa na nanginginig na rin sa takot. Maya-maya pa, sunod-sunod na kumalabog ng malakas ang bubong ng bahay na para bang may mabibigat na bagay na bumagsak doon. Bumalik ako sa pagkakayakap sa asawa ko habang pumikit na lamang at ipinagpatuloy ang pagdarasal sa kabila ng mga ingay at sigawan sa labas ng bahay. Hindi ko na alam kung gaano kami katagal sa ganoong kalagayan. Napamulat na lang ako nang marinig ang mga katok sa pinto. Narinig ko ring tumatawa sina Mang Telmo at Aling Merina. Nag-aalangan naman ay naglakas loob pa rin akong lumapit doon para pagbuksan sila at nakahinga naman ako ng maluwag nang matiyak kong ang dalawang matanda nga ang nasa labas. Agad silang pumasok at kinumusta ang kalagayan naming mag-asawa. Napansin kong tahimik na sa labas at mukhang wala na ang mga nagtatangkang nilalang. Ayon sa kanila, naitaboy na nila ang mga ito matapos makipagbuno sa kanila si Tatay Telmo. Ganoon na lang ang paghanga ko sa nasabing matanda dahil sa kabila ng edad nito ay kayang-kaya pa niyang makipagbuno at sa mga aswang pa. Ganoon na lang ang pagpapasalamat ko sa kanila dahil sa pagdating nila at pagtulong sa amin. Nang kinaumagahan nga ay nag-impake na kami ni Rosella. Napagpasyahan kasi naming bumalik na lang ng Pampanga. Bagay na sinang-ayunan din naman ng dalawang matanda. Ika pa nga nila, mas maigi pang harapin na lamang namin ang galit ng mga magulang namin kaysa manatili sa lugar na iyon at makaengkwentro pa ang mga aswang gabi-gabi. Bago kami umalis ay nagpasalamat kami ng husto sa kanila. Inabutan din nila kami ng kaunting pera para pandagdag sa pamasahe namin pabalik ng Pampanga. Naging maayos naman ang pag-uwi namin sa aming lugar. Bagaman galit na mga magulang ang sumalubong sa amin, ay kalaunan din naman ay natanggap din nila ang kinakaharap naming sitwasyon ni Rosella. Sa ngayon ay nanatiling maayos ang pagsasama naming mag-asawa. Biniyayaan kami ng 3 supling. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi ko pa rin nalilimutan ang nakakatakot naming karanasan sa bahay bakasyunan nila Wilfredo at ang pagiging mabuti sa amin ng mag-asawang katiwala nila. Isa lang ang nananatiling palaisipan sa akin. Ito ay kung paano nakayanan ni Mang Telmo at Nanay Merina na makipagbuno sa mga nakakatakot na nilalang sa kabila ng kanilang katandaan. Maraming salamat Sir Carl sa paglalaan ng oras sa aking kwento. More power po sa inyong channel.